Si Max Park, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong gawin kapag iba na ang pakikisama sa iyo ng isang lalaki. At kung handa na kayo at masarap po tayo, at muli, be inspired. At ang unang bagay kay inspired dapat mong gawin kapag iba na ang pakikisama sa iyo ng isang lalaki, kausapin siya, baka meron lang siyang pinagdadaanan. Yan ang unang bagay kay inspired dapat mong gawin. Kapag feeling mo o sa tingin mo, iba na ang pakikisama sa iyo ng partner mo o ng isang lalaki, kausapin siya. Diba? Ika nga walang problema na hindi naayos, mabuting pag-uusap. Kausapin mo muna bago ka magbaktol, bago ka may gawing kung ano man dyan, o bago uminit yung ulo mo, o bago ka ang away sa partner mo, o magkwento dyan sa kaibigan mong Martes. Dapat kausapin mo mismo ang partner mo. Siya mismo ang kausapin mo. Baka naman kasi meron siyang pinagdadaanan. Alam nyo, Market Spard, sa tinagal-tagal ko bilang love coach, at sa dami rin na nakausap ko patungkol sa istorya ng pag-ibig, nagkakaproblema dahil kulang sa komunikasyon at pag-uusap. Talaga naman meron palang pinagdadaan yung lalaki kaya hindi nagpaparamdam. Meron palang pinagdadaan yung lalaki kaya parang iba yung pakikitungo at pakisama sa girlfriend o asawa niya o sa misis niya. Kausapin mo muna, baka meron pinagdadaanan. Tulad doon nakaraan, meron akong kinoaching. Nagpa-coaching sa akin sa Messenger. Kaya pala iba yung pakikitungo sa kanya ng partner niya kasi yung partner niya meron na palang sakit. O di ba? Inuna niya pa yung galit, inuna niya pa yung tampo, inuna niya pang awayin yung lalaki. Hindi niya muna kinausap kung bakit ganon. Yung isa naman, kaya iba yung pakikitungo sa kanya, ay dahil nagsiselos na pala. Pinagsisilosan yung isang kaibigan nila. Di ba? Kausapin mo yung partner mo. Baka kasi iniisip ng iba kagad dyan. Di ba na, kaya nanlalamig sa akin to kasi may babae na to. Kaya nanlalamig sa akin to kasi hindi na ako mahal nito. Kasi may bago na to. Kasi nag-iba na to. Kasi lumabas ang tunay na kulay nito. Well, sa mga ibang pagkakataon, nangyayaring ganyan. Pero sigurado ka ba? Nakaparehas ng kwento mo, yung kwento ng iba? Huwag kayong mapanghusga sa partner nyo. Kausapin nyo siya upang malaman ng totoo. Sapagkat ka-inspired. Malay mo, yan ang problema kung bakit ibang pakikitungo niya. Meron na palang problema. Hindi dahil sa meron siyang iba, hindi dahil sa hindi ka na niya mahal, kundi merong ibang issue, merong ibang concern. Kausapin mo ang asawa mo, ang mister mo, ang boyfriend mo, kung pakiramdam mo, nag-iiba ang pakikitungo at pakikisama niya sa iyo. Sa mga bagay na payo ko sa inyo, bagay na dapat mong gawin, una mong dapat gawin, kapag pakiramdam mo, iba na ang pakikitungo sa iyo ng partner mo, o pakikisama sa lalaking mahal mo, ka-inspire. At ang pangalawang bagay is pwede mong gawin kapag iba na ang pakikisama sa iyo ng lalaking mahal mo is iwasan na ang pagiging needy. Yun ang pangalawa ka-inspired. Alam nyo, dyan tayo nagkakaproblema talaga kapag sobrang needy mo na. Hindi mo ba napapansin? Hindi mo ba naiisip? Hindi mo ba naaalala? Nung hindi ka pa masyadong needy sa kanya, nung hindi ka pa masyadong ganyan sa kanya, na sobrang needy sa kanya, di ba't lagi yung nag-e-effort sa'yo at sobrang lambing niya pa sa'yo at okay na okay ang pakisama niya sa'yo? Bakit ngayon kung kailan sobrang mahal mo na siya at sobrang pinaparamdam mo lahat at binubuhos mo lahat sa kanya at sobrang needy mo pa, bakit biglang nagbago ang pakisama niya sa'yo? Hindi ba't lagi kong sinasabi sa inyo na huwag niyong ipakita sa partner niyo, huwag niyong iparamdam sa lalaking yan na sobrang baliw ka sa kanya at sobrang mahal mo siya at sobrang needy ka sa kanya? Hindi masamang magmahal, hindi masamang iparamdam ang iyong pagmamahal, pero huwag mo nang susobrahan yung iba, okay na Alam nyo, dyan tayo nagkakaproblema, hindi nyo kasi masyadong inaaral, pinapractice ang saktong pagmamahal. Baka sabihin ng baka-inspired, napakahirap niyan. Magdedebate tayo dyan. Hindi ko mapapangako masusunod kita dyan. Kasi ang pag-ibig ko, hindi ko mapigilan. Well, kung yan ang sagot nyo sa akin, ihanda nyo rin ang sarili nyo sa mga posibleng mangyari kapag ka ipinakita at pinaramdam sa lalaking yan na partner mo ang iyong kabaliwan. Tingnan natin sa bandang huli kung mapapaisip ka ba sa mga sinasabi kong ito. Kapag ka siya ay nagbago na ng pakikisama sa iyo, ka-inspired, huwag kang masyadong needy.
Iparamdam mo sa kanya na may sarili kang talaga namang iba pang pinagkakabalahan. Huwag kang laging magparamdam. Talaga namang huwag kang masyadong bantay ng bantay sa kanya. Matuto kang magtiwala sa partner mo. At matuto kang bigyan siya ng space at suportahan sa mga bagay na ginagawa niya. Basta hindi lang din masama. Magkaroon kayo ng kanya-kanyang ginagawa. Basta wag lang kayong makalimot sa isa't isa. Parehas kayo mag-grow sa kanya-kanyang larangan o karir. Hindi yung puro na lang kayo laging nag-uusap, nagkikita, nagkasama. Hindi nyo na nagagawa yung responsibilidad nyo. At masyado na siyang nasasakal sa iyo. Sa pagiging makulit mo. Huwag ganyan ka-inspired. Paano kanya mamimiss? Paano niya makikita ang lubos mong halaga? Paano kanya mas lalong mamahalin kung napaka-needy mo? Ang gusto ng lalaki is yung hard to get. Ang gusto ng lalaki is yung matcha-challenge siya. Ang gusto ng lalaki, yung babaeng may pagka-mysterious, yung makikurious siya. Ang gusto ng lalaki, yung hindi siya sobrang mahal. Ang gusto ng lalaki, yung siya ay talaga namang ka-inspired. Medyo mapapaisip sa iyo upang siya ay hindi maboring sa iyo. Isa yun sa mga sikreto. Kung gusto mong mas lalo kang mahalin ng mister mo, ng boyfriend mo, huwag kang masyadong needy, huwag laging magparamdam, at talaga namang magkaroon ng ibang focus sa buhay. Huwag puro love life, huwag puro lalaki, pero huwag ka ding magkukulang. Kung magmahal, dapat sapat lang. Dapat sakto lang kung magparamdam upang ang lalaki ay talaga namang mas lalo kang mahalin, hindi ka makalimutan, at siya ang maging needy sa iyo, at hindi magbago ang pakikisama niya sa iyo. Ka-inspired. Pangatlong bagay is na pwede mong gawin kapag ka nagbabago ng pakikisama sa iyo ng partner mo is bigyan mo siya ng space. Yung pangatlong inspired. Anong space ka inspired? Spaceship? Hindi. Space kailangan, yun nga, huwag kayong usap ng usap. Yung iba dyan, nababalitaan ko kung mag-video call. Talaga naman, ilang oras nakabukas na yung video call. Malulobat na lang yung cellphone, nakabukas pa yung video call. Nakatulog na lang isa, nakabukas pa yung video call. Wala lang ginagawa, nagtatrabaho isa, video call pa rin. Talaga naman, ka-inspire. Kaka-call nyo lang kanina, call na naman ngayon. Kaka-reply nyo lang, gusto mo kagad, mag-reply agad siya. Kaka-message nyo lang, watusawa message nyo, gusto nyo ulit, usap naman kayo mamaya. Bigyan mo siya ng space upang hindi kanya pagsawaan. Kaya nagbabago ang pakikisama at pakikitungo siya ng lalaking kasi pinagsasawaan ka na niya. Kaya grabe ka naman. Ba't naman ako pagkasawaan? Girlfriend niya ako. Misis niya ako. Sabi niya, mahal niya ako. Mahal ka niya. Pero lagi niyong tatandaan, ang puso ay talaga namang ka-inspired. Nananawa. Lalo na kapag ka napapagod. Ka-inspired, nananawa ba ang puso? Oo. Kapag talaga namang sobra-sobra na ang talaga namang oras nyo sa isa't isa. Ang puso ay dapat pinapasabik. Ang puso ay dapat pinapasigla. Paano sisigla at masasabik ang puso nyo sa isa't isa kung lagi na lang kayo magkasama, o lagi na lang kayo magkausap, o lagi na lang kayo nagkikita? Siyempre, ibang usapan na kapag mag-asawa na. Diba? Iba naman yung ano niyan. Pero paano kung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo or LDR kayo? O sabi natin nagkalayo kayo, diba? Huwag kang masyadong needy nga eh. Huwag ka rin masyadong sobra kung magparamdam. Bigyan mo siya ng space upang siya pa mismo ang maghanap at maging needy sa iyo. At lagi siyang mag-update sa iyo. At talaga namang lagi niyang isipin ka. Paano ka niyang laging iisipin kung ganyan ka? Ka-inspired sa mga dapat niyong gawin. Bigyan siya ng space. Sapagkat ang lalaki kung mahal ka niyan. Kung lalaki mahal ka, hindi mo kailangang pigilin yan. Hindi mo kailangang pagbawalan lagi yan. Tsaka may sariling buhay yan. Tingnan nyo, pag nasakal yan, kung kakawala yan, pag kumawala yan, hindi na yan babalik sa'yo. Baka habol ka ng habol dyan. Ganyan yan ka-inspired. Kaya, sa mga mapapayo ko sa inyo, kung sa tingin nyo, nagbabago ng pakikitungo sa ng mister mo o boyfriend mo, nag-iiba ng pakikisama sa ng lalaking minamahal mo ngayon sa buhay mo, eh dapat ka-inspired, isipin mo rin. Bigyan mo siya ng kaluwagan, pero wag din masyadong talaga namang ka-inspired sobrang luwag. Dapat sapat lang. Dapat nag-update pa rin siya isa, pero wag laging sobrang higpit. Bigyan mo siya ng luwagan ng lalaki. Siya mismo ang laging maghahabol, magiging sweet at magmamahal sa iyo ng sobra. Ka-inspire. At pang-apat na bagay ka-inspire talaga namang dapat mong gawin kapag ka nagbabago na ang pakikisama sa iyo ng siya lalakis. Bawasan mo na kasi o tanggalin mo na kasi ang pagkabaliw mo sa kanya. Pang-apat ka-inspire. Alam nyo, dyan tayo nagkaka-problema ng malaki, yung pagkabaliw mo sa kanya. Alam nyo, kahit kailan talaga, isa yun sa mga kasira sa isang relasyon. Lagi yung tatandaan na kapag ang isa ay nagmahal na ng sobra, diyan magsisimula ka-inspire na hindi na magiging balance ang lahat. At laging magkakaroon na ng problema.
Pero lagi mo rin tatandaan, no, kung mahal nyo lang ng sapat ang isa't isa, o mas mahal ka ng lalaki, talaga naman ka-inspired, mas magiging okay ang lahat. Kaysa baliw ka sa lalaki, di ba? Lagi yung tatandaan yan. Ganyan yan ka-inspired. Alam nyo, hindi maganda magmahal ng sobra sa isang relasyon dahil ikaw din naman ang mahihirapan. Ikaw din ang laging talo yung nagmamahal ng sobra eh. Palaging bigo yung nagmamahal ng sobra. Palaging iniiwan yung nagmamahal ng sobra. Palaging nakakawawa yung nagpapakabaliw sa pag-ibig. Palaging naiisahan, nagagamit at talaga namang ka-inspired, nasasaktan yung mga nagpapakabaliw at nagmamahal ng sobra sa isang lalaki, sa isang relasyon. Talaga naman matuto kayo sa kwento ng ibang tao. Huwag nyo nang hayaang maranasan nyo pa. At kung naranasan mo na, huwag mo na ulit sanang maranasan pa. Dahil sa katangahan mong yan, hindi ka nagtatanda. Talaga naman ka-inspired. Upang hindi magbago ang pakikisama ng lalaki sa iyo, ibahin mo rin yung pinapakita at pinaparamdam mo sa kanya. Huwag sobra, tanggalin mo yung pagkabaliw sa kanya, mahalin mo lang siya ng tama. At magugulat ka, yung panlalamig niya sa iyo, yung pag-iwas niya, yung panggugos niya sa iyo, yung hindi na siya sweet, babalik lahat yan. Baka sobra pa. Baka mas maging sweet sa'yo, baka mas lalong magbigay ng oras sa'yo, laging magparamdam, laging andyan para sa'yo, mas maramdaman mo yung pag-ibig niya at baka siya pa ang mabaliw sa'yo kapag sapat na lang ang pinaparamdam mong pagmamahal sa kanya. Ganyan yan. Matuto kayo ng play. Matuto kayo ng game. Hindi puro puso. Gamitan nyo ng utak upang talaga namang hindi ka ipagpalit sa iba. Ikaw lang ang mahalin. Maging masaya ka. Maging matibay kayo. Huwag puro puso. Kaya ka nababaliw eh. Talaga naman ka-inspired. So sa mga sikretong dapat mong tandaan upang lalaki ay hindi magbago ang pakikisama sa iyo at lagi ka pa rin piliin at lagi ka pa rin mahalin, ka-inspired. Mga inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog dito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, pakiclick na po yung subscribe mga ka-inspired. Click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload sa magpa-coaching o magpa-advise. Message lang po sa akin Facebook and yung profile picture ko sa FB at kapag nakita nyo yan, message lang ako, i-chat nyo ako kung mismo yung magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.